Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay magsimula sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. At pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral po sa aklat ng mga ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi natin alam kung anong pangalan ng Korinto sa panahon na ito. Kasi nagbago na yung mga pangalan na yan kaysa ano mo ng panahon. Ang hindi na nagbabago dyan, itong Athens, andyan pa rin po yan. Pero itong ibang mga pangalan ng iba na, ito po ay sa kasalukuyang panahon, yung Thessaloniki, ganyan, so nagbago sila. Pero ito yung mga totoong lugar at talagang historical po yan. May mga pinatutunayan na nahukay na itong mga sinasabi sa Biblia totoo. Kaya tayo naniniwala ng Biblia totoo. Yung Book of Mormons, ang dami na sinasabing lugar, pero hindi pa nila nakita kung totoo yung mga lugar na yun. Pero ang Biblia, totoo po yan. So dito po sa Una Corinto, chapter 1, chapter 6, verse 1, sabi natin, ang aklat ng mga taga-Corinto ay aklat ng mga problema. In other words, maraming problema sa Corinth, sa mga kapatid. At sinulat po ni Pablo, itong sulat na ito, para ayusin niya yung mga problema ngayon, ayon sa kalooban po ng Diyos. Dito sa pagkakataon na ito, may mga pagkakataon, totoo ito kasi sinasabi ni Pablo. May mga kapatid na pupunta sa korte at sila yung nagdidimandahan kanya. Ito yung problema nila. In other words, may mga alitan, most probably ito yung personal na alitan sa mga kapatid, at imbes na ito yung pag-usapan sa iglesia, sila yung pupunta sa hukuman at sila po ay nagdedemandahan. Actually, ang mga hukuman, walang problema yan. Nilagay po yan ng pamahalaan para ayusin ang mga bagay-bagay. Pero magkaiba kapag ang pinag-uusapan ay sa pagitan ng mga Kristiyano. Basahin na sa Tagalog. Kung sino man sa inyo ay may reklamo laban sa isang kapatid, so magkapatid ta sa pananampalataya, mga ahas pa siyang magsandal sa harapan ng mga masasama at hindi sa harapan ng mga banal, sabi ni Pablo. Hindi mo yun nalalaman ng mga banal ay ahatol sa sanglibutan. At kung ang sanglibutan ay ahatulan ninyo, wala ba kayong kakayahang matol sa napakaliit na bagay? So ito yung mga bagay na alitan sa mga kapatid. Siyempre, pag-aalitan, hindi natin masasabi maliit na bagay yan sa mga nag-aalitan. Pero in actuality, ito yung mga bagay na pwedeng ayusin, sinasabi ni Pablo. So sila ipupunta sa hukuman ng mga tao. So ito yung problema rito. Yung mga Kristiyano doon sa Corinto, pupunta sila sa korte laban sa isa't isa. Ito po yung laban sa kapusan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng gawin yun. Meron tayong reklamo laban sa isa't isa, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Sinasabi rin dito na hindi natin maiwasan na mga Kristiyano ay magkakaroon ng alitan sa isa't isa. Hindi natin maiwasan yan. Alam ang grupo ng mga tao, mag-asawa, magkaibigan, sa trabaho, hindi mawawala yan basta may grupo ng mga tao. At ang iglesia, grupo rin ng mga tao. So hindi natin maiwasan magkaroon ng conflict sa isa't isa. Dito sinasabi rito, yung mga judge ay unrighteous kanya. Hindi sinasabi ni Pablo na mga judge ay masamang tao. Ang sinasabi lang ni Pablo, ang mga judge ay hindi sila tama sa harapan ng Diyos. Kasi hindi sila Kristiyano eh. So they are unrighteous. Hindi nila ginagawa yung nararapat na gawin sa harapan ng Diyos. Kaya tinatawag sila unrighteous. So in other words, itong mga Kristiyano, tayo tinuturing na matuwid. You are righteous sa harapan ng Diyos. Tapos pupunta tayo sa hukuman ng mga di matuwid. Hindi sinasabi no. Kaya siya itong sinasabi ni Pablo. Ayon po sa ating batas ng Pilipinas, pag may alita sa loob ng isang church, iniiwanan nila yan. Nayusin ng particular na church na yun. Ikutin nila, may ganong klaseng batas tayo. Pero yung panahon ni Pablo, nagkakaroon sila demandahan laban sa isa't isa dahil meron sila reklamo sa isa't isa. Meron pong paraan to settle conflict
sa pagitan ng dalawang Kristiyano. Ang karamihan po ng naging sagabal lang dyan ay yung kataasan ng mga kapatid na bumaba sa kalooban ng Diyos. Dito sa Mateo chapter 18, it's 15-17. Ito po ay obviously ay sa pagitan ng mga kapatid sa isang kongregasyon, na ang isa ay nagkasala laban doon sa isa, anong gagawin? Dito po sa verse 15, ang may obligasyon yung pinagkasalahan. May obligasyon din po yung nagkasala, na kailangan niyang puntahan yung pinagkasalahan niya. May pagkakato na yung nagkasala, either hindi niya alam na nagkasala siya, hindi siya aware, o kaya hindi niya ginagawa yung obligasyon niya. Hindi niya pinupuntahan yung pinagkasalahan niya. So may meron yung obligasyon yung pinagkasalahan niya. Kung magkasala laban sa iyo, yung kapatid, pumarawan ka at sabihin mo sa kanya kanyang pagkakamali, kapag kayong dalawa lamang, so walang ibang kausap, kung magpakinggan ka niya, ay napanumbalik mo yung kapatid. Pero hindi palagi nangyayari yun dahil sa verse 16. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa at tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Sabi, malalaman kung ano ang problema. Kung ayaw niya pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niya pakinggan ang maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang entil at manindingin ng bis. So, yun ang paraan ng Panginoon para ayusin yung ganong klaseng personal conflict sa pagitan ng mga Kristiyano. So, may binigay tayong paraan para ayusin natin. Hindi pupunta tayo sa korte at magkaroon tayo ng reklamo laban sa isa't isa na pinagbabawal ni Apostle Paul, yung po binasa natin kanina. Dito siya rin sabi ni Pablo, do you not know? Hindi mo niya nalalaman ganyan. So ito yung ginagamit ni Pablo, hindi yung pang sabihin na hindi nila nalalaman, yung pinag-uusapan. Ito yung ginagamit ni Pablo para palalahanan yung kanyang yung sinusulatan niya na mga bagay na alam na nila, but hindi nila ginagawa. They disregard isang bagay na alam na nila kanya. So in other words, alam na nila yan, na bawal yung ganong bagay, na kayo pupunta sa korte, demanda mo yung kapatid dahil mayroon kayong problema sa isa't isa kanya. Alam na nila yun. Pero despite na alam nila yun, nagditimandahan pa rin sila. Yun ang sinasabi ni Apostle, alam ng niyo yung kanya. Ngayon po bang sinasabi niya, do you not know that the saints will judge the world? Alam po natin, alam natin lahat, na hahatol sa sanglibutan ay ang Panginoon. Yan ang siya pinagkatiwalaan ng Ama na tulad niya ang buong sanglibutan. So sa paanong kahulugan na hahatulan natin ang sanglibutan? Ito pa isang pangusap na mahirap maunawaan. Paano yun? Bakit natin sila hahatulan? Pero para sa aking pagkaunawa, ang ibig lang sabihin niyan, pagdating po ng Judgment Day, dahil pag tayo nangangaral ngayon, hindi tayo pinapansin. Tayo po ay binabaliwala ng mga taong hindi Kristiyano. Pero pagdating ng Judgment Day, na tayo na hindi nila pinapansin, tayo maliligtas. At sila naman ay hindi. So parang sinasabi natin, tama kami, mali kayo, kanya. So in that sense, sinahatulan natin sila. Dahil yung ating ginawa ay tama, kaya tayo naligtas. Sa contrast, sila ay naligtas. So yun po ang sinasabing hahatulan natin ng sanglibutan. Pero ang talagang hahatol yung Panginoon. Dahil siya yung inatulan maging judge, hindi naman tayo. Pero in a particular sense, di ba, pag meron tayong controversy sa mga tao, nag-uusap kayo. Di ba, estudyante, nag-uusap sila. Tapos hindi sila magkasundo, tatanong yung teacher. Mama, nung tama, ganito, sabi ko na sa'yo, kamo. So parang gano'n, na inahatulan mo yung natin yung mga hindi-Christian pagdating ng
Judgment Day, dahil maliligtas tayo at sila hindi maliligtas. So, sabi rito, sinabi ni Pablo kung ang sanglibutan ay hatulan natin. Pinagdidiin niya, hindi tayo dapat hatulan ng sanglibutan. Ngayon, pag ang pag-uusap ay sa pagitan ng Kristiyano at Kristiyano, problema yun. Pero ito yung usapan sa pagitan ng dalawang Kristiyano kanya. Dalawang Kristiyano. So, hindi tayo dapat pumunta sa korte ng sanglibutan. Ngayon, tayo po mga Kristiyano, hindi naman lahat, pero karamihan sa atin, meron tayong kaalaman sa pananampalataya at maturity para tulan natin ang mga bagay sa pagitan ng kapatid. Dito sa Galatians chapter 6 verse 1. So in other words, hindi natin kinakailangan pumunta sa korte. Kailangan natin ayusin natin sa pagitan lamang ng mga magkakapatid. Sa Galatians chapter 6 verse 1, may mga kapatid tinatawag na spiritual kanya. Say natin. Mga kapatid, kung ang sintang tao nagtakwan sa lumang pagsuway, sa pagkakasala, kaya mga spiritual ay dapat papanumbalakin siya sa spirito ng kaamuan. Tingnan lang yung sarili, baka ikaw ay matukos rin. So may mga kapatid na tinatawag na spiritual, words, meron silang kaalaman, karunungan, para tulang nila ang mga bagay na ganoon kanya. Although sabi pa rin ni Pablo, baka ikaw ay matukso rin. So mag-ingat ka pa rin, dahil tayo pa rin ay mga tao. Meron tayong intensyon na ayusin natin, na bandang huli, ikaw pa ay nagkasala. So, yun ang sinasabi ni Pablo. Ngayon, sa verse 3, do we not know that we shall judge angels? Ganun din ang kahulugan, hindi natin lang kung paano. How much more things that pertain to this life? If then you have judgments concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge? Itong mga judge na ito, hindi sila Kristiyano. Ang kailang professional training ay siyempre sa karunungan ng sanglibutan, talagang gano'n, sa batas. In matters of civil and criminal law, na ito'y ginawa ng mga tao. So, doon ang alam nila. So, in that sense, sila marunong doon. Pero ang katotohanan sa Kristiyano, kung lalagay natin ng mga judge na yan sa gitna natin, hindi sila Kristiyano, hindi natin sila aangahan dahil hindi sila Kristiyano. Obviously, sila gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. So, bakit natin naaangahan yung gano'n? Yung mga judge na sanglibutan, hindi sila pwede maging elders, hindi sila qualified, di ba? In the first place, hindi ba sila Kristiyano? So bakit natin nilalagay yung mga tao yun, sabi ni Pablo, para tulan tayo? Kung ito mga taong ito, hindi man natin sila inaangahan bilang matuwid, hindi sila matuwid katulad natin, ganyan. E bakit tayo papailalim sa kailan kahatulan, ganyan? Binibigyan natin sila ng otoridad na tulan ng isang bagay sa pagitan ng dalawang Kristiyano. So pinag-uusapan rito, may dalawang Kristiyano, o higit doon na nagkakaroon sila ng personal conflict at sila nagdidimandahan. Yun ang picture dito. At sinasabi ni Pablo, hindi natin pwedeng gawin yun. Na tayo pupunta sa korte at magdimandahan. At siyempre, mayroong paraan na sinasabi binasulatan sa bagay na yun. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Ngayon, sabi rin sa verse 5, I say this to your shame. Ibig sabihin, sa kahihiyan nyo kanya. Is it so that there is not a wise man among you, that even one who will be able to judge between his brethren? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers. Kanya. Ibig sabihin, wala bang marunong sa inyo kanya sa loob ng Corinth, sa Corinto, na spiritually mature. Naayusin niya yung mga bagay nito kanya sa pagitan ng mga conflict ng mga kapatid. Yung Galatians chapter 6 verse 1, binasa na natin. Yung Hebrews chapter 5 verse 14. Hindi po ito sa mga ngaral lang o elders or deacons. Hindi. Ito sa lahat ng Kristiyano. Sa Hebrews chapter 5 verse 14, basta ito ang ating mababasa. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasusutong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay kailang mga pagdama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at
masama. In other words, kung ang mga Kristiyano, sila po'y marunong sa salita ng Diyos, walang masyadong problema sa kanila. Kahit sa nung larangan na ginagawa nila, kasi alam nila kung anong gagawin nila. Ang kakulangan natin ng kaalaman sa Biblia, nagiging dahilan kung minsan pumapalpak tayo at nagkakaroon tayo ng problema. Ito mga marunong na ito sa salita ng Diyos, sila'y may abilidad na humatol kanya ng tamang paghatol. So John chapter 7 verse 24, ito ang ating mababasa. May isang uri ng paghatol na di nararapat, pero may matuwid na paghatol. Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya ang gagawin, mas papakita ng pagkakaroon na diyan na katibayan sa pinag-usap. So, ibig na isasabi ni Pablo, wala bang marunong sa inyo kanya? Ba't kailangan pa kayo lumabas at tatulang kayo ng mga hindi sumasampalataya? Ang problema niyan, pag mga kapatid, pupunta tayo sa mga hindi sumasampalataya para tulan ang problema natin, ito'y magkakaroon ng kahihiyan sa Iglesia ng Panginoon. Kaya ipinagbabawal yan ni Pablo. Siya, malalaman nila, ito pala mga Kristiyano ito, ganun lang sila kanya. So sila po ay magbibigay ng kahihiyan sa loob ng hindi katulad kung tayo lang. Sabihin, pwede nating maayos kahit tayo po ay kakilala tayo. Pero itong mga tao tayo kilala. Magkaroon sila ng pagkakataon na pagtawanan tayo kanya. So in other words, mga problema sa loob ng iglesia, di dapat sabihin sa mga hindi sumasampalataya kanya. At pumunta tayo sa korte ng mga hindi sumasampalataya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon, ano ang solusyon dyan? The verse 7, sabi ni Pablo, now therefore it is already another failure for you that you go to law against one another. So yun yung pagkabigunan ninyo kanya, na gawin nyo ang kalooban ng Panginoon. Yung sabi ni Pablo, why do you not rather accept wrong? Ang problema natin, at masang tagasang libot at mga Kristiyano, kumisyan din natin tinatanggap ang ating pag-aamalay. Pagka yun ang problema, magkakaroon talaga ng problema sa pagitan ng magkapatid. Kung isa nagkamali at ayaw tanggapin, magkakaroon talaga ng alitan yun, di ba? Why do you not rather let yourself be cheated? No, you yourselves do wrong and cheat, and you do these things to your brethren. So mako-confirm natin na sila nagkakaroon ng gumagawa sila ng mali at dinadaya nila isa't isa, mga kapatid sa Corinto. Ginagawa nila, sabi ni Pablo, di ba? So, ang solusyon is not to go to law. Huwag tayo pumunta sa korte ng isang libutan. Although, karapatan natin yun. Kailangan natin tanggapin ng ating mali. Alam nyo, ito ay generic. Lahat tayo nagkakasala. Ito yun eh. Wala man tao dyan nagkakasala. Pero pag hindi natin tanggap ang ating pagkakamali, aharap tayo sa Panginoon, tagalin natin yung pagkakamaling yun. Meron tayong pagkakataon na pagsisiyan natin ang anumang bagay na ating pinagkamali. Lahat tayo nagkakamali. Pagka hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali, sabi niya dyan, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Dito sa Proverbs, chapter 28, verse 13, basahin po natin. Yung mga Proverbs, ito po ay mga karunungan na ipinabatid kay Solomon. At basahin po natin, verse 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Pagka tayo nagkamali at nagpangbaba ng sisi, tayo patatawarin ng Diyos. Kaya pag tinatakpan natin ang ating pangakasala ayon sa talata, siya nagtatakip ng kanyang mga pagsuway, hindi sasagana kanya. Hindi tayo magtatagumpay, in other words. Sa 1 John chapter 1 verse 9, ito nga po, yung mga taong kung nagtatakip tayo ng ating pagkakamali, para nating sinasabing hindi tayo nagkakamali. Sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapayag natin ang ating pagkasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin
sa lahat ng kalikuan. Hindi pinag-uusapan ito gaano kaliit, gaano kalaki, yung ating pagkakasal. It doesn't matter. Pag ito yung ating pinahayag at humingi tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Dililisin tayo ng tugon ng ating Panginoon. Kung dinideny kasi natin sa verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadayo natin ang ating sarili at ang katotohanan na wala sa atin. So yun po, sinasabi ng Panginoon, kailangan natin tanggapin ng ating mali. Let yourselves be cheated. Minsan wala na tayo magagawa. Sa isang pagkakataon na tayo po ay nadaya, wala ka na magagawa. So kailangan tanggapin mo na lang. Wala ka na magagawa, nandun na yun. Tanggapin mo na lang. So, kaysa magkaroon kayo ng problema, sabi niya, Pablo, tanggapin mo na lang, ganyan. Wala. Siguro kakaya kita. Let yourselves be cheated. Sa ibang salita, sa salin, let yourself be defrauded. Defrauded, ganyan. Kung inutakan ka, di ka binayan, pabayaan mo na lang, sabi ni Pablo. So, kung kayo dinayan, pabayaan mo na lang, ganyan. Sa Old Testament, ang sabi nila, ang Old Testament ay batas na katulad ng batas natin. Meron siyang spiritual at civil at criminal law. Ganyan. So, Old Testament, you shall know your rights. Wala yung law. Meron kang karapatan. Sabi sa Old Testament. Kay Kristo, iba naman. Pwede kang huwag ka kanyang mandaya, sabi ni ating Panginoon. Sa Leviticus chapter 19, verse 13. Sabi sa Old Testament, you must not be wrong. Kasi parurusahan ka. Sabi ng ating Panginoon, it is better to suffer wrong than to do wrong. In other words, kahit dinaya ka na, okay lang yan. Basta huwag kang gagawa ng masama. Dahil yung nandaya, laharap din yan sa hukuman ng Panginoon. O yung hindi nagbayad ng utang sa'yo, harap yan sa hukuman ng Panginoon. Pero kung tayo ay hindi tatanggap, pabayaan natin magkagulo pa, wala na magagawa. Ay gumawa ka ng masama, yun ang problema. Sa 1 Peter, chapter 3, verse 17, basahin po natin. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung yan ang kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Isang klaseng halimbawa nito ay si Joseph. Si Joseph, wala naman siyang ginawa. Pinagbintangan lang siya ng asawa ng kanyang Panginoon. Pero siya nabilag mo. Pero wala siyang ginawang masama. He suffered wrong, pero wala siyang ginawang masama. Ito sabi ni Pablo, mas maganda ka niya, pabayaan mo na lang. Kaysa na pupunta ka pa sa korte at magkakaroon pa kayo ng problema, pabayaan mo na lang. Anyway, pagdating ng araw, harap din naman yun sa hukuman ng Panginoon at kanyang sasagutin yung mga bagay na kanyang ginawa kanya. So ito po, makita natin. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. In other words, hindi pinag-uusapan rito yung pagkakamali o nagkasala. Hindi natin pinag-uusapan yun. Tayo nagkakasala, totoo yun. Nagkakamali from time to time. Pero ito yung mga taong gumagawa ng pagkakasala. Hindi sila nagsisi. Sila yung gumagawa at nagpapatuloy isang kasalanan na yun na pinag-uusapan. Salita ng righteous. Ang ibig sabihin, one who is not right before God. Kung hindi ka Kristiyano, kahit mabuti pang ginagawa mo, you're still unrighteous. Hindi ka tama sa harapan ng Diyos. Ito rin ay taong gumagawa ng masama at hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Dahil doon, siyempre, hindi namamanahin ang kaharian ng Diyos. Dahil sila nagpapangilalim sa karunungan ng Diyos. Kailangan tayo magpangilalim sa Diyos. So sabi niya, and the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Generic po yan. Kristiyano o di Kristiyano. So sabi niya, do you not know? So alam nila yan. Alam nila yan na yung mga unrighteous ay magmamana ng karan ng Diyos. Pero ginagamit ito ni Pablo para sabihin sa kanya, alam na niyo yan. Kaya lang, hindi nyo ginagawa kanya. So pinapangalala ko sa inyo. Sino ba ito mga unrighteous na ito na sinasabi rito? Sinabi yung mga
particular na pagkakasala. Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomite. Itong sodomite nito, sa ibang salin wala. Ay sabi rito, alam na po natin itong fornicators, ito'y salitang kahulugan niya lahat ng uri ng maling sexual na relasyon, yung fornicator. Yung idolaters, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan kaysa sa tunay na Diyos. Yung adulterers, ito yung uri ng fornication. Ito ay either na ikaw ay may asawa at nagkakaroon ka ng relasyon sa hindi mo asawa. Yun ang adulterers. Yung mga homosexuals, ito yung abnormal na relasyon sexual, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun po ay sinasabi rito ni Pablo na nilistahan po ng mga kasalanan, di ka magmamahal ng karya ng Diyos, managdaw nila. Tapos may inulit pa, dinagdagan ng kapatid. Yung mga magnanakaw kanya. Ito yung ninanakaw mo yung pag-aan ng iba. Covetous. Ito yung may masamang appetite sa material ng mga bagay. Kahit wala, yung covetousness, hindi naman ibig sabihin meron kang pag-aaral. Ito yung state of mind. Meron kang masiding pakinanasa sa material na bagay. With drunkards, ito yung mga umiinom ng nakalalasing. Pag sinabi natin drunkards, hindi yung lasing ko lang na lasing. Pag pinag-aralan natin ng drunkenness, kasama yan yung umiinom ng konti, o umiinom sa gitna, o ikay nalasing. Kasama lahat yan. Yung revilers, ito yung gumagamit ng mga lingwa, hindi nararapat kanya. Yung extortioners, yung scammer, na may kapangyarihan na ikay winawarningan o may threat, kung hindi mo gagawin kanya, kukunin ko yung pag-aari mo, magbabayad ka sa akin. O yung nag-take advantage ng kahirapan ng iba para yung makinabang ka. Yun ang mga extortioners. Itong lahat sinasabi ni Pablo, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos sa inyo. So, sinasabi niya yung mga kasalanan yan na hindi ka makarating sa makakataas sa kaharian ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, yung kayo dating ganyan. And such were some of you. O dati kayong ganyan. Ito po yung past tense. But you were washed, nalinis. But you were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Such were some of you. Ibig sabihin, mga taga-Korinto, ginagawa nila yon nung sa nakarang panahon. Pero sabi rito, kayo nahugasan na. Kayo nahugasan ng dugo ng Panginoon nung tayo nabautismohan. Pag nabautismohan tayo, hindi tubig ang naglilinis sa'yo. Yung dugo ng Panginoon ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Hindi tayo naniniwala sa water salvation. Yung mga Baptist, sinasabi nila, naniniwala kayo sa water salvation. Sabi namin, hindi. Hindi kami naniniwala sa water salvation. Naghuhugas sa amin ng aming pagkakasala ay ang dugo ng Panginoon. Sa Romans chapter 6 verse 4, kaya tayo nilibing ng kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalahatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So tayo nabautis patungo sa kamatayan ng ating Panginoon. Natulong tumulong dugo ng ating Panginoon. Sabi, you are sanctified. Ito mga salitang ito, yung salitang sanctified, hindi po ito sinali. Ang mga katulad ng salita ay saint, kanya. Sanctification. Ang ibig sabihin po ito, tayo inihiwalay mula sa sanglibutan. Tayo inihiwalay ng Diyos mula sa sanglibutan. Yun ang ibig sabihin ng sanctified. Yung justified, tayo ginawang matuwid ng Panginoon sa pamagitan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, hindi tayo talaga matuwid. Dahil may kasalanan tayo, hindi tayo matuwid. Pero nung tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo ginawang matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pagpapatawad ng ating mga pagkakasala. Yun ang ibig sabihin, no? So, wala na kayong, hindi niya dapat ginagawa yan, sabi ni Apostle Paul, dahil kayo nahugasan na, kayo nahiwalay na sa kasalanan, at ginawa na kayo matuwid ng Diyos. So, dito po tayo magtatapos kanya. Sabi rito, in the name of the Lord Jesus Christ. Yung ating pong pagkahugas sa dugo ng Panginoon
yung ating pagkahiwalay mula sa kasalanan, at yung tayong pag ginawang matuwid ay sa otoridad ng ating Panginoon. Dahil siya lamang ang may otoridad na magpatawad ng ating mga kasalanan. Sa katotohanan, ang Ama, ang Espiritu Santo, wala silang kaugnayan sa pagpapatawad ng kasalanan. Kung tayo tatawag sa Ama, dadalhin tayo sa Panginoon. Dahil siya ang may ka-autoridad sa ganung bagay. Basahin po natin. Kung sa Matthew chapter 28, ito po alam na po natin ito. Lagi natin inuulit. Pero, uulit ko pala, pwede naman. Sabi po sa nabanggit na mga talata, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon. Kaya sa pangalan ng Panginoon, sa otoridad ng ating Panginoon, sabi rito, and by the Spirit of our God. Pasilin po ninyo, ang Diyos ay Espiritu. Pero bakit kaya siyang Espiritu? Ito ay Espiritu na sinugo ng Diyos. Iyan ang banal na Espiritu. Ang kanyang gawain ay ipahayag ang mabuting balita na ginawa ng ating Panginoon. Yan ang banal na Espiritu. Sa John 16 verse 13, ang sabi ng Panginoon, pagdating kanya ng taga-aliw, ang Espiritu ng katotohanan, siya magpapatnubay siya sa buong katotohanan. Kaya nalalaman natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So ito yung unang bahagi po ng 1 Corinthians chapter 6. Nagsisimula si Pablo sabi niya, huwag kayo kanyang pumunta sa korte kung meron kayong problema sa isa't isa, kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. At sinasabi sa atin yung mga hindi matwid, dahil yung mga, kung pumunta tayo sa korte, yung hindi matwid, nahahatol sa iyo kanya. At sinasabi ni Pablo kung ano ang mga bagay na hindi matwid at di tayo magmamana sa kaharian ng Diyos. Ito po ang unang bahagi ng pag-aaral po natin. Pagpapatuloy po natin dito sa verse 12. Ito may kaunayan pa rin. Parang itong bahagi ito ay isang parenthesis ni Pablo, pero mabalik pa rin siya dun sa pinag-uusapan. Dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, sabi rito, yung karapatan ng mga Kristiyano na pumunta sa korte ng batas. Karapatan natin yung kanya. Pero sa verse 12, sabi niya, ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matwid. Karapatan mo yun, kanya. Ngunit hindi lahat ng mga bagay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matwid, ngunit hindi ako paalipin ng anuman. So yun ang makikita natin pag-aaralan po na susunod na linggo. Uloobin po ng Panginoon. So maraming salamat.